Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Naghandog ng 10 milyong piso ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG program sa Iranon District Hospital bilang healthcare support. Sa pagtataguyod ng misyon nito, nakalinga at serbisyo, patuloy na pinalalakas ng AMBAG program ang mga serbisyo nito sa pangangalaga sa kalusugan ng buong rehiyon. 10 milyong piso ang iginawad nitong pondo sa Iranon District Hospital na nagpapalawak ng pag-access sa libreng medikal na tulong para sa mga indigent patients at mahihinang sektor ng Bangsamoro. Ang paglipat ng pondo na pinamumunuan ng Deputy Program Manager na si Saharan Georgiani J. Silongan at ang AMBAG team ay nagtatambok ng pangako ng programa sa pagbibigay ng naa-access at kalidad na pangangalaga sa kalusugan para sa mga komunidad ng Bangsamoro. Sa ilalim ng pamumuno ng Office of the Chief Minister, ang AMBAG ay nagsisilbing isang pangunahing sistema ng suporta para sa mga pampublikong ospital sa pamamagitan ng pagsakop sa mga gastos sa medikal, paggamot at iba pang mahahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pagsisikap na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng gobyerno ng Bangsamoro na magbigay ng hindi lamang tulong pinansyal, ngunit tunay na pangangalaga at serbisyo sa mga nangangailangan nito. Patuloy pa rin ang pagpapalakas ng Bangsamoro Government ng suporta nito sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga mahahalagang kagamitan para sa kanilang paghahanap buhay. Sa ginawang magkasunod na turnover ceremonies, nakapagbigay ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Special Development Fund ng mga motorized boats, delivery trucks at iba't ibang mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda sa mga kooperatiba sa Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Zamboanga, Sibugay at Davao Oriental. Layunin ng inisyatibang ito na mapataas ang produktibidad, maisulong ang sustainability at makagawa ng mga mas ekonomikong oportunidad para sa mga komunidad ng lokal na pagsasaka at pangingisda. Binigyang diin din sa nasabing turnover ceremony ang kahalagahan ng wastong paghawak, pag-iimbak at paggamit ng mga ibinigay na kagamitan upang mapalawig ang mga benepisyo at maiwasan ang mga pagkalugi. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng mga serye ng turnover ceremony ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education para sa mga bagong tayong mga silid-aralan at pasilidad. Nitong February 10, 2025, isang bagong gusali ng paaralan sa Sandangin Primary School ang matagumpay na i-turnover. Ang isang palapag na gusali na may isang silid-aralan ay nagkakahalaga ng 2,090,107 pesos at pinondohan sa ilalim ng GAAB 2022. Samantala, noong February 12, 2025, isang palapag na gusali na may 4 na silid-aralan ang itinurnover sa Tukan na Lugong Elementary School. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 5,369,349 pesos at pinondohan sa ilalim ng TDIF 2023. Ang mga bagong infrastrukturang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MBHTE na mapabuti ang mga pasilidad sa paaralan at mapalakas ang akses ng mga mag-aaral sa dekalidad na edukasyon sa Bangsamoro. Bukod dito ay dinaos din ng MBHTE ang turnover ceremony para sa 2 unit ng water sanitation and hygiene water source noong February 12, 2025 sa Cotabato City Central Pilot School at Tamuntaka Central School. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 1,864,000 at pinondohan sa ilalim ng TDIF 2024 ay naglalayong magbigay ng malinis at ligtas na tubig para sa mga mag-aaral upang matiyak ang mas maayos na kalinisan at sanitasyon sa kanilang paaralan. Sa iba pang bahagi ng mga balita, muling pinagtibay ng Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM at Japan International Cooperation Agency o JICA ang kolaborasyon nito sa pagpapalakas ng finance at budget management sa BARMM. Ito ang naging usapin at laman ng talakayan ng MFBM at ng JICA sa isinagawang courtesy visit ni JICA's BARM Advisor on Institutional Development, Kohei Hori. Ang JICA ay may mahabang kasaysayan ng iba't ibang proactive na suporta sa MFBM sa pamamahala sa BARM sa pamamagitan ng pag-unlad ng kapasidad ng Bangsamoro Parliament, executives at public financial management practitioners. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagtutulungan ng MFBM at JICA para sa pagpapalakas ng proseso ng public financial management. Ngayong Philippine Digestive Health Week, alamin mula sa Ministry of Health ang ilang healthy tips para mapanatili ang inyong tiyan na healthy at energy ready.
Ayon sa MOH, ilan sa mga senyales na healthy ang inyong digestive system ay ang regular na pagdumi na maaaring 3 beses sa isang araw hanggang 3 beses sa isang linggo, walang kabag o pananakit ng tiyan, walang pangangasim ng tiyan o heartburn at may ganang kumain o makaramdam o nakakaramdam ng gutom kapag oras ng kumain. Magpatingin din sa doktor kung may sintomas tulad ng madalas na pagsakit ng tiyan, hindi may paliwanag na biglang pagdagdag ng timbang, hirap makatulog o laging nangihina. Dagdag din riyan ang madalas na pagdumi na may kasamang dugo at hindi hiyang o laging sumasakit ang tiyan kapag kumakain ng ilang pagkain. Kaya mga kabangsamoro, alagaan ang tiyan, kumain ng masustansya at piliin ang prutas, gulay at fiber-rich na pagkain. Maaari ding gamitin ng pinggang Pinoy bilang gabay. Uminom din ng maraming tubig, bawasan ang matataba at maaalat, sobrang processed na pagkain at pagkaroon ng healthy and improved lifestyle. Keep safe and healthy mga kabangsamoro. Upang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga vulnerable senior citizens sa Special Geographic Area, namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng hadiah packages sa 40 senior citizens sa bayan ng Kapalawan sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare Office. Naglalaman ang bawat package ng mahahalagang gamit para sa pangangalaga ng kalusugan at personal na pangangailangan, kabilang ang digital blood pressure monitor, pulse oximeter, temperature scanner, pill box, face mask, rubbing alcohol, adult diapers, at iba pang medical at pang-araw-araw na gamit. Ang programang ito ay bahagi ng Older Persons and Persons with Disability Welfare Program ng MSSD na naglalayong palakasin ang social protection at suportahan ang aktibong pamumuhay ng mga senior citizens sa rehiyon. Samantala, bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga batang ulila, nagsagawa ng payout ang Municipal Social Welfare Office ng MSSD Bacolod, Calawi nitong March 4, 2025, kung saan 15 case-managed beneficiaries ang nakatanggap ng pinansyal na tulong sa ilalim ng KUPKOP program. Ang bawat bata ay tumanggap ng 15,000 pesos na sumasaklaw sa kanilang 3 buwang subsidiya na nagkakahalaga ng 5,000 kada buwan. Ang KUPKOP program ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga ulilang bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at iba pang mahahalagang gastusin. Higit pa sa tulong pinansyal, tinitiyak din ng MSSD na magkaroon sila ng sapat na nutrisyon, access sa edukasyon, malusog na pamumuhay at maayos na alternatibong pangangalaga. Ang programang ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng MSSD na tiyakin ang kapakanan at kinabukasan ng mga batang nangangailangan ng proteksyon at suporta. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang Mindanao dulot ng easterlies. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.